Hello guys, welcome back sa vlog ko. At ang video natin today ay medyo iba, mas mabagal, mas reflective. Matagal ko nang inisip ang Red Sea, hindi lang bilang isang lugar, kundi bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon sa kasaysayan, sa pananampalataya at sa totoo lang, isang sandaling parang napaka-personal talaga para sa akin ngayon. Kapag naiisip ko kasi ang Red Sea, naiisip ko yung pakiramdam na parang wala ka ng matakbuhan eh. Yung tipong wala kang daang pasulong, wala ring daang pabalik. Napapalibutan ka na ng pressure sa lahat ng mga sides. Ganyan mismo ang nangyari sa mga Israelita. Naipit sila sa pagitan ng dagat at ng hukbong na humahabol sa kanila. At hindi ko pa alam kung makaka-relate ka dito, pero naranasan ko na rin yung mga ganung moment sa buhay ko. Yung pakiramdam na ubos na ang options mo, na mas malakas na ang takot mo kaysa sa pananampalataya. Pero ang powerful talaga ay yung kung anong nangyayari pagkatapos. May isang verse nga na talagang tumatak sa akin eh. Ito yung sa Exodus chapter 14 verse 13. Huwag kayong matakot, manatili kayong matatag at makikita nyo na ang pagliligtas na ibibigay ng Panginoon sa inyo ngayon. So, manatiling matatag. Hindi tumakbo, hindi magpanik, hindi subukang ayusin ang lahat ng sarili nating kakayanan, pero kundi tumayo lang, manatili, just remain, di ba? Yun yung ibig sabihin. Pagtapos, nahati bigla yung dagat. So sa tingin ko, minsan inasahan natin ng instant na solusyon, yung gusto natin, agad-agad natin makukuha agad pag dinasal natin. Pero pinapaalala ng kwentong to na minsan lumilitaw lang ang daan kapag patuloy ka ng sumusulong, nananalangin, kahit wala pa itong sense sa ngayon. Para sa akin, ganito ang pakiramdam ng season na pinagdadaanan ko ngayon. Nasa quiet season man ako, may uncertainty, paghihintay. Mga tanong na minsan may isip ko, bakit ganito? Tapos para akong pinanghihinaan ng loob. Minsan nagda-doubt ako sa faith ko. Talagang dumarating yun bilang Kristiyano. Minsan. Pero natututo rin ako magtiwala. Natututo rin ako na kahit hindi ko nakikita ang daan, hindi ibig sabihin noon na wala nang ginagawang paraan sa atin ng Diyos. Siguro ikaw din nasa sarili mong Red Sea moment ngayon. Pakiramdam mo ay stuck ka, overwhelmed, at hindi ka sigurado kung ano ang susunod. Kung ikaw yan, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. At baka ito ang paalala para sa iyo na manatiling matatag, huminga, at magtiwala na may mas malaking plano kahit hindi mo pa ito nakikita sa ngayon. Sa ngayon lang yan, dahil Panginoon walang ginugusto yun para sa atin na hindi perfect para sa atin. God's perfect timing, makikita natin na things will be falling into places perfectly. Dahil yan ang plano ng ating Panginoon sa atin bago pa man tayo nabuhay sa mundo. So, salamat sa pagsama sa akin today. Kung may natamaan sa inyo dito, share nyo to. At gusto ko rin marinig ang story nyo kahit paano. At ayan, magkita tayo ulit sa next vlog. Maraming salamat ulit.